Natapos na raw ang binuong special legal team na nagrepaso sa final report ng Incident Investigation and Review Committee ukol sa August 23 hostage tragedy. Kinukumpleto naman ng fact-finding panel ang karagdagang report na ibibigay nila kay Pangulong Noynoy Aquino. Saksi si Lia Manyalak. Pag-uwi ni Pangulong Noynoy Aquino kaninang madaling araw mula sa kanyang kauna-unahang working visit sa Amerika, good news ang isinalubong sa kanya ng kanyang special legal team. Ayon kay Executive Secretary Paquito Ochoa, mission accomplished na raw sila sa kanilang assignment na repasuhin ang isinumiteng rekomendasyon ng Incident Investigation and Review Committee kaugnay ng August 23 Quirino Grandstand hostage taking. Gayunman, let's not ask details about what we did kasi we're preempting the president that way. We are also prepared to make our recommendation in the event that it is asked. At kasabay ng pagsumite ng review ng legal team sa Pangulo, tinatapos na rin ng IIRC ang addendum report nito kaugnay sa hostage taking. Isinama sa partial addendum report ang statement ng dalawa pang survivor mula Hong Kong na mga medical emergency response team na unang rumesponde sa mga biktima at mga doktor ng Manila Doctors Hospital kung saan isinugod ang ilan sa mga biktima. It just added further facts. It just elaborated on certain facts, but no significant impact or consequence on the findings so far about the cause of the death and the injuries. Pero para makumpleto ito, hihintayin pa ng IIRC na pumayag ang pamilya ni Jason Leung na ilabas ang kanyang hospital records. Si Jason ang 18 anyos na Canadian national na nakomatose dahil sa tama sa ulo. Gusto kasi ng komite na matiyak kung baril ba ni hostage taker Rolando Mendoza ang nakatama kay Leung o ang maso ng MPD SWAT na nag-assault sa bus. Ayaw rin pakasiguro ng IIRC na walang friendly fire na sumapul sa mga biktima hanggat di na isusumite ng PNP SOCO at NBI ang resulta ng ballistics examination. All the case materials, all the survivors and witnesses accounts indicate or show that the deaths and the injuries really came from the gun of the hostage taker. We have not absolutely or conclusively ruled out yet friendly fire. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Sumabak sa enhancement training ang mga miyembro ng Special Weapons and Tactics Team ng PNP. Bukod sa kanila, nagpasiklaban din sa pagsasanay ang mga pulis na gustong maging miyembro ng SWAT. Saksi si Marisol Abduraman. Umani ng batikos ang palyadong operasyong ito ng MPD SWAT sa August 23 hostage crisis. Inabot ng mahigit isang oras bago napasok ng assault team ang bus. Dahil sa mapait na leksyong ito, heto't sumabak sa enhancement training ang SWAT team ng Regional Public Safety Battalion ng PNP. The President promised the public that he will make sure na kung ano yung mali, ano ang kulang, itatama lahat yun at ilalagay sa lugar. Nagsanay ang grupo simula sa pagrarapel hanggang sa pagpapaputok. The August 23 enlighten us na kailangan talaga ang regular training, particularly ng mga special unit. Pati mga sniper nagsanay sa layong 50 meters sa pool ang target. 5 taon ng sniper si Senior Inspector Erickson Del Rosario, pero aminado siyang kailangan ng mga ganitong regular na training. Does it mean na you are expert on that line of expertise, pero once na tumigil po kayo sa sa firing or sa pagputok, so you always go back to the basic. Pero hindi lang ang mga SWAT ang nagsanay kanina, pati ang mga nangangarap maging SWAT nagpagalingan mula sa sit-up, push-up, pull-up, hanggang sa fireman carry. Pasado? Hindi ko alam. Baka. Mahirap. Hindi siyempre nagpahuli ang mga babae na walang kiyemeng nakipagsabayan kina mamang pulis. Sa pulis po kasi kailangan na patas po yung training ng lalaki sa babae. Hindi pwede yung dinamitan mo, SWAT ka na. O kaya inassign mo dyan, SWAT ka na. Inarmasan mo, SWAT ka na. Kailangan talaga may basic baseline. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.
At sama-sama natin saksihan mga sikat na parol ng San Fernando, Pampanga. Mabiling-mabili na. International singing sensation Charisse kumanta sa isang singing contest sa Cabuyao, Laguna. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi. Hangad ng Saksi at Nescafe Decaf ang walang kinikilingang pagbabalita para sa sambayanan.